Ang pangunahing tauhan ay nagsabi ng hindi komportable sa puntong ito, mga kawawa, mga salbaheng kriminal. Dapat sana ay nakakulong na sila sa bilangguan, ngunit sa hindi sinasadyang paglabas ng kanilang mga salita, naantig nila ang maraming tao na naroroon dito. Nang marinig ito, sila ay naiinis ngunit walang magawa. Nakulong na nga ang ina nila, pero parang nakakulong pa rin sila, nakakainis talaga. Tapos tiningnan nila si Duyang nang may galit. Biglang may nagsalita, hindi lahat ng tao dito ay masama. Alam mo ba, hayaan mong ikwento ko sa'yo. Bakit ako nandito? Dahan-dahang ikinuwento ni Nammin ang kwento. Noon, may isang ina na nagbebenta ng rura. May isang legendary na tindahan ng tsukbuki sa lugar namin. Alam mo, isa rin akong regular doon. Ang lasa ng pagkain at ang timpla ng mga sangkap ay nasa ibang level. Pero isang araw, may isang baliw na anak ng isang mambabatas sa lugar. Isang lasenggo at dahil sa impluensya ng tatay niya, dumating siya. Pagpasok niya, umorder siya ng isa pang bahagi ng tsukbuki. Pagkatapos, nagsimula siyang magdulot ng gulo habang kinakain ay nagmumura. Pest kayo, niloloko niyo ba ako? Ang kakaibang pagkain na ito ay gawa sa tinapay, sabi ng ilan sa kanila. May isang nagsalita, uy, nagsisinungaling siya ulit. Tapos, nagalit sila kay Duyang, Duyang, alam mo ba kung ano ang palayaw ni Nammin? Kasi sobra siyang mang-uusap, tinatawag siyang santo ng panlilinlang. Narinig ko na nahuli siya sa pagkukunwari sa selda dati. Hindi mo pa ba ititigil yang ugali mo? Napangiti si Nammin ng pilit at sumagot, anuman ang sabihin ng iba, lahat ng kwento ay base sa katotohanan. Hindi naniniwala ang iba na puro kwento lang yan. Kahit mamatay ako, hindi ako maniniwala, tawa nila. Dito lang nagsalita si Duyang, pero parang hindi naman ito kasinungalingan. Nagulat si Nammin, ano? Ang relasyon ng mga langgam at ng mga langgam na nagtatanggol sa kanila ay parang relasyon ko sa mga salbaheng iyon. Sariye, masasabi kong ganito ang buhay ko sa kanila. Sa silid na yon, naalala ni Nammin ang sinabi ni Duyang, walang kasinungalingan dito. Tumingin siya sa isang usbong ng halaman at naisip, maaaring ipakita ni Duyang ang lahat ng bagay dito. Kung magiging kanang kamay ko siya, magiging madali ang lahat. Dumating na ang panahon ng taglamig. Ang panahon ng taglamig na puno ng halimuyak ng mga bulaklak ay paparating na. Tawa si Nammin habang nagtatanim, parang baliw, siguro nakalimutan niyang uminom ng gamot kanina. Habang abala siya sa sarili niyang iniisip, hindi sinasadyang natapunan niya ng lupa ang mukha ng katabi niya. Siya ay isang taong may na nakasalamuha ni Duyang dati, at naiinis siya, anong ginagawa mo? Ang sama mo. Nang marinig ito, tila namatay ang mga mata ni Nammin at naalala ang mga pangyayari noon. Dahil sa kasinungalingan mo, dahil sa dumi mo, ang maruming bibig na yon ay kailangang linisin ko para sa'yo, nagkita kami. Siya ang leader ng dating silid ko, isang itim na unggoy na may problema sa pag-isip. Hindi siya nagpapakabait sa sinuman pero sobrang marumi. Diyos ko, mga mikrobyo at bakterya ang nasa mukha ko, para akong nabubulok. Nakakatakot, pero bakit siya nandito? Natakot si Nammin at humingi ng paumanhin, pasensya na, hindi ko nakita, pasensya na. Sa kabilang banda, 2 tao ang sumigaw, dumiyan, kaya mo ba linisin? Sumagot si Nammin, lilinisin ko. Pero sa loob niya, iniisip niya, peste, ang taong ito ay si. Hawak ng tao ang isang spray at sinabi, talaga? Sige, ako ang maglilinis sa'yo. Hindi ito ordinaryong tubig kundi parang pestisidyo. Naramdaman ni Nammin ang sakit, at biglang nagkaroon siya ng pantal sa buong katawan, aking mga mata, aking mga mata. Patuloy ang nandito ako para tanungin ka ng isang bagay, kailangan mong magsabi ng totoo. Si 7,179, hindi ba siya kasama mo sa selda? Napaisip si Nammin, kung si 7,179 nga iyon, hindi ba yon ang code ni Duyang? Galit na sinabi niya, peste, ang taong iyon ay nagsabing marumi ako, sino ba siya para magsabi niyan? Pinipilit kong maging malinis, alam mo naman yan. Umiiyak si Nammin. Sabi ng sige, samahan mo ako, ipapakita natin kung paano tayo maglinis. Nakita ni Nammin ang tatoo ng isang dragon sa mata ng Marahil siya ang taong kailangan ni Duyang. Kasabay nito, sa selda ni Duyang, narinig ang bilang, 75, 76, 77, 78, 100. Patuloy si Duyang sa ehersisyo para palakasin ang katawan, nakasuporta siya sa lupa gamit ang isang kamay. Iniisip ni Duyang, saan ko ba nakita ang tatoo na yon?
Kung makita ko ulit siya, hahatiin ko siya sa daan-daang piraso. Biglang may nagsalita, may iwin ka ba sa labas? Bakit hindi ka pumunta doon mag-ehersisyo? Sige, gumawa tayo ng isang baso ng juice. Nagulat si Duyang sa pagiging mabait ng tao, bakit bigla kang mabait? Sagot ni Min, hindi ba masarap ang juice pagkatapos ng matinding ehersisyo? Hinaplos ni Duyang ang ulo niya ang bilang, 75, 76, 77, 78, 100, 100. Patuloy si Duyang sa ehersisyo para palakasin ang katawan, nakasuporta siya sa lupa gamit ang isang kamay. Iniisip ni Duyang, saan ko ba nakita ang tattoo na yon? Kung makita ko ulit siya, hahatiin ko siya sa daan-daang piraso. Biglang may nagsalita, may iwin ka ba sa labas? Bakit hindi ka pumunta doon mag-ehersisyo? Sige, gumawa tayo ng isang baso ng juice. Nagulat si Duyang sa pagiging mabait ng tao, bakit bigla kang mabait? Sagot ni Min, hindi ba masarap ang juice pagkatapos ng matinding ehersisyo? Hinaplos ni Duyang ang ulo niya, para bang gusto kong uminom, gago ka. Ngunit biglang may masamang pakiramdam si Duyang habang tinitingnan ang baso ng juice, at nagduda siya. Tumingin siya sa paligid ng silid, biglang may lumitaw na spray. Agad niyang tinanong, sino ang nagbigay nito? Biglang naalala ni Min ang mga masasakit na alaala sa lugar na ito. Siguro ito ang pinakamasamang panahon niya. Dahil sa isang maliit na pagkakamali, naparusahan siya ng leader ng selda. Pinipilit siyang hawakan ng mga kasama sa selda. Ang bibig mo ang dahilan ng dumi ko, kailangan kong linisin ito, alisin ang dumi. Hawak niya ang spray, at sa isang iglap, naubos ang laman nito, naiwan na lang ang bote sa unang silid na pinasukan niya, napakasama ng lugar. Pagkatapos ay nawalan siya ng malay, pero siguro hindi pa panahon ng kamatayan niya, kaya buhay pa siya hanggang ngayon. Ang lugar na iyon ay parang impyerno sa lupa, at siya ay may kahit isang maliit na dumi ay hindi niya matiis. Ang kanyang mga kilos ay nagdulot ng kaligtasan sa gitna ng lamig. Bukas ay araw ng paglilinis ng grupo, maghanda na kayo. Ngunit ang pinakamalungkot ay si Min kung alam niyang inom si Duyang, sana inilagay na lang niya agad ang spray sa baso ng tubig kaysa subukan muna. Naalala ni Min ang sinabi ni Duyang, parang science fiction, hindi ako maniniwala kahit mamatay ako. Pero hindi niya akalain na nagsisinungaling si Duyang. Sa puntong ito, medyo nagsimulang sumakit ang konsensya ni Min. Lumipat ang eksena sa gabi, habang naghahanda ang mga kasama sa selda para matulog, may tatoo si Duyang ng langit na dragon sa gitna ng kanyang likod, na may malaking karakter na langit. Gusto ni Min na samantalahin ang pagkakataon na ito para lapitan si Duyang. Inaral niya ang ugali ni Duyang para makahanap ng paraan na makalapit at makapaglagay ng gamot sa katawan niya. Tinanong ni Min, ano ang cute na chukbuki na ito? Sagot ni Duyang ng malamig, langit na dragon. Isa itong dragon na ipinanganak sa gitna ng pulang bukirin ng mga bulaklak. Pagkatapos, pinatibay niya pa, hahanapin ko ang lahat ng mga salbaheng may tatoo na ito. Siyempre, napansin ni Duyang nakakaiba ang kilos ni Min ngayon, kaya tinanong niya, may sasabihin ka ba sa akin? Nag-alinlangan si Min at sumagot, sa totoo lang, matagal ko nang pinagmamasdan. Duyang, bakit mo ako pinagkakatiwalaan? Dapat kang magduda sa mga tusong tulad ko. Ang sobrang pagtitiwala sa iba ay magdudulot ng problema sa iyo. Hindi niya maintindihan kung bakit nasabi niya yon. Nag-isip sandali si Duyang at sumagot, ang isang taong bihasa sa panlilinlang ay nangangahulugan na matalino siya. Ang isang matalino ay hindi basta-basta gagawing kaaway ang sarili niya sa pamamagitan. No corresponding translated content found in the provided translation segment. No corresponding translated content found in the provided translation segment. No corresponding translated content found in the provided translation segment. Napansin ni Duyang nakakaiba ang kilos ni Min ngayon, kaya tinanong niya, may sasabihin ka ba sa akin? Nag-alinlangan si Min at sumagot, sa totoo lang, matagal ko nang pinagmamasdan. Duyang, bakit mo ako pinagkakatiwalaan? Dapat kang magduda sa mga tusong tulad ko. Ang sobrang pagtitiwala sa iba ay magdudulot ng problema sa iyo. Hindi niya maintindihan kung bakit nasabi niya yon. Nag-isip sandali si Duyang at sumagot, ang isang taong bihasa sa panlilinlang ay nangangahulugan na matalino siya. Ang isang matalino ay hindi basta-basta gagawing kaaway ang sarili niya sa pamamagitan ng mga walang kwentang salita, di ba? Nang sabihin niya ito, tumayo si Duyang at sinabi, patayin na natin ang ilaw. Dapat ka ring matulog ng maaga.
Tumingin si Nammin sa larawan na nakasabit sa pader at natigilan siya dahil tila pamilyar ito sa kanya. Tawa siya at sinabi, isang matalino. Mukhang may desisyon na siya, nagbago ang eksena sa susunod na umaga sa bilangguan, may isang gwardiya na nagsabi, ipinaalam nila na darating ang pulisya para magsagawa ng investigasyon ngayong araw. Kaya dapat linisin ng maayos, sabay-sabay silang sumagot at nagsimulang maglinis, bawat isa ay may kanya-kanyang gawain. Kasabay nito, mula sa banyo ay may narinig na boses, sinasabi, sinabi mong gagawin mo ito, pinangako mo sa akin, sinabi mong papatayin mo siya, bakit ka umatras? Niloloko mo ba ako? Nag-alala si Nammin, aba, tapos na tayo, siguro hindi ko dapat sinabi yon. Kapag nangyari na, wala nang magagawa. Pagkatapos ay sinabi ni Nammin, tinanong ko si Duyang at nagsisi siya na tinawag siyang marumi. Sabi ko, medyo sobra yon, medyo introverted siya, kaya sinabi niyang ipinaabot ko ang kanyang paghingi ng tawad. Nang marinig ito, namula ang mga mata niya at nanlaki. Sinabi niya, nagsisinungaling ka na naman, at agad niyang tinadyakan ng malakas si Nammin sa tiyan, pinagsuntok siya ng malakas kaya nahulog si Nammin at tumama ng malakas sa pader. Lumapit siya at sinabi, hindi kita mapapatawad, 7,100 at 79 code. Hindi ko siya mapapatawad. Hindi kita mapapatawad. Pagkatapos ay tinadyakan niya si Nammin sa mukha ng malakas, at pinisil niya ang mukha ni Nammin sa inidoro, sobrang sakit. Pagkatapos ay binuksan niya ang takip ng isang bote ng panlinis habang nagsasalita, tama, kailangan kong patayin kayong dalawa, hawak ang bote at masayang tumawa. Kaya ibinuhos niya ang tubig sa mukha ni Nammin, halos mamatay ito sa pagkahilo. Mahina at masakit na sumigaw si Nammin, tulong, pakiusap, may tumulong sa akin, malapit na akong mamatay, nakakainis, talagang mamamatay na ako. Umabot na ang tubig sa kanyang mukha, sa oras na yon, tumayo si Duyang sa tabi at nagsabi, ano nang ginagawa mo sa banyo? Marumi ka ba? Napakamarumi mo. Pinukaw ni Duyang ang pagkahilig ni Nammin sa kalinisan, kaya huminga ng maluwag si Nammin at nag-ungol, Duyang, bakit ka nandito? Balik tayo ng ilang minuto bago iyon habang abala si Duyang Sai. Sayang tumawa. Kaya ibinuhos niya ang tubig sa mukha ni Nammin, halos mamatay ito sa pagkahilo. Mahina at masakit na sumigaw si Nammin, tulong, pakiusap, may tumulong sa akin, malapit na akong mamatay, nakakainis, talagang mamamatay na ako. Umabot na ang tubig sa kanyang mukha, sa oras na yon, tumayo si Duyang sa tabi at nagsabi, ano nang ginagawa mo sa banyo? Marumi ka ba? Napakamarumi mo. Pinukaw ni Duyang ang pagkahilig ni Nammin sa kalinisan, kaya huminga ng maluwag si Nammin at nag-ungol, Duyang, bakit ka nandito? Balik tayo ng ilang minuto bago iyon, habang abala si Duyang sa paglilinis, lumapit si Nammin at sinabi, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Nagulat si Duyang at sinabi, sige, bigla, bago pa matapos ang sinabi ni Nammin, binuhos niya ang kemikal sa katawan ni Duyang at nagsabi ng may inis, may nagbanta sa akin. Pinilit nila akong painumin ka ng panlinis, pero ako si Nammin. Ipinanganak ako sa mundong ito bilang isang lalaki, hindi ko kayang ipagkanulo ang aking matalik na kaibigan. Hindi ako susuko sa mga banta na ito. Pagkatapos ay ibinuhos ni Nammin ang panlinis sa harap ni Duyang at sinabi, kahit gaano man kalupit ang magiging resulta, tatanggi ako ngayon. Nakalimutan kong sabihin, ang totoo na ginawa mo na dragon, sa tingin ko ay mayroon din yon sa taong nagbanta sa akin. Pagkatapos ay umalis siya, iniwan si Duyang na naguguluhan pa rin. Mula sa malayo, sinabi ni Nammin, Duyang, tulad ng sinabi mo, matalino ako, di ba? Bumalik sa kasalukuyan, pagkatapos ng pagdura ni Duyang, tila may nadikit sa kamay niya. Sinabi niya ay nadikit sa kamay ko. Dito naman ay may isang taong takot sa dumi na natakot ng husto dahil siya ay isang si. Lumapit si Duyang sa taong ito na patuloy na pinupunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang damit. Habang pinupunasan, sinabi niya, sobrang talino ay problema rin. Napuno ng galit ang taong ito, namula ang mga mata niya, naggangalit at sumigaw, salbaheng ito, napunta na sa akin ang mga bakterya. 7,100 at 79 code, 7,100 at 79 code, papatayin kita. Mula sa lalamunan hanggang tiyan, lilinisin ko ang lahat. Sisirain ko ang lahat sa loob mo. Salbaheng tao. Ngunit si Duyang ay medyo kakaiba, hindi nag-atubili siyang itulak siya sa lupa at sumigaw, sobra ka ng maingay. Pagkatapos ay pinabagsak niya ito ng malakas, nakahiga ito sa lupa at sinabi ni Duyang, nahanap na ki. Ng mga kamay sa kanyang damit. Habang pinupunasan, sinabi niya, sobrang talino ay problema rin.
Napuno ng galit ang taong ito, namula ang mga mata niya, naggangalit at sumigaw, salbaheng ito, napunta na sa akin ang mga bakterya. 7,179 code, 7,179 code, papatayin kita. Mula sa lalamunan hanggang tiyan, lilinisin ko ang lahat. Sisirain ko ang lahat sa loob mo. Salbaheng tao. Ngunit si Duyang ay medyo kakaiba, hindi nag-atubili siyang itulak siya sa lupa at sumigaw, sobra ka ng maingay. Pagkatapos ay pinabagsak niya ito ng malakas, nakahiga ito sa lupa at sinabi ni Duyang, aha, nahanap na kita. Siya ang nagbanta sa akin, kung kaya mo, bumangon ka at labanan mo ako. Natakot ako sa'yo. Masayang umiyak si Min, swerte ko talaga. Pagkatapos ay nagsimula si Duyang na iunat ang mga kamay niya at sinabi, ngayon kaya kitang labanan ng buong lakas, at higit sa lahat, hindi ako nagsisisi. Nagbago ang mukha niya at naging seryoso, malapit na tayong makakita ng isang matinding laban, mga kapatid, sobrang saya. Kasabay nito, ang Siyu ay naalala ang kanyang mga magagandang alaala. Siya ay dating isang promising na wrestler. Ang paborito niyang galaw ay ang pag-ikot ng mga binti upang mahigpit na mahawakan ang tiyan ng kalaban hanggang halos sumabog ito. Ngunit ang madalas niyang ginagawa ay panlilinlang at pagpigil sa mga kamay ng kalaban upang hindi sila makasuko. Siya ay masaya habang tumatawa, ngunit pagkatapos ng araw na iyon, hindi na siya nakita na gumagawa ng ganoon. Dahil sa panloloko, ang promising na star ay may isang malaking kahinaan. Bilang isang wrestler na takot sa dumi hanggang sa kaluluwa, siya ay naging siye. Sa kanyang mga mata, lahat ay marumi, at ang kanyang siyu ay naging kanyang kahinaan. Sa banyo, si Duyang ay nakaluhod sa harap ng siye sa isang medyula. No corresponding translated content found in the provided translation. No corresponding translated content found in the provided translation. Higpit na mahawakan ang tiyan ng kalaban hanggang halos sumabog ito. Ngunit ang madalas niyang ginagawa ay panlilinlang at pagpigil sa mga kamay ng kalaban upang hindi sila makasuko. Siya ay masaya habang tumatawa, ngunit pagkatapos ng araw na iyon, hindi na siya nakita na gumagawa ng ganoon. Dahil sa panloloko, ang promising na star ay may isang malaking kahinaan. Bilang isang wrestler na takot sa dumi hanggang sa kaluluwa, siya ay naging siye. Sa kanyang mga mata, lahat ay marumi, at ang kanyang siyu ay naging kanyang kahinaan. Sa banyo, si Duyang ay nakaluhod sa harap ng siye sa isang medyo sensitibong posisyon. Hehe, pero ako ang tunay na lalaki dito. Patuloy niyang tinawag, hey, siye, hindi ka ba sasagot? Sabihin mo sa akin ang tungkol sa langit na dragon. Nang sobra at pinagsuntok niya ito ng malakas para magising ang siye. Duyang, ganito na ang sitwasyon, iniisip mo pa ba yon? Nakatayo si Min sa isang sulok at tahimik na nanood, iniisip niya sa sarili, wow, parang nilalaro ni Duyang ang siye na parang langaw lang. Ang galing. Mabuti na lang at kasama ko si Duyang, kung hindi, tapos na ako. Patuloy na galit ang siye, sinisigaw, papatayin kita, 7,179 code. Sagot ni Duyang ng inis, parang hindi mo pa rin maintindihan, ayoko rin dito, sobrang marumi, pero kailangan kong gamitin ang therapy. Habang sinasabi ito, hawak niya ang isang piraso ng panlinis ng inidoro sa kanyang kamay, at sa kanya ito inilagay sa bibig ni si. Napaisip si Ei sa mga alaala ng nakaraan pagkatapos ng laban. Habang pauwi, reklamo siya, sobrang amoy ko, nakakainis, tapos nagmadaling umuwi, habang binubuksan ang gate ay nagmumura, kung hindi ko agad malilinis, sasabog ako dito, pero nang buksan niya ang pinto, sobrang nagulat siya. Puno ng basura ang harap niya, siguro may naglaro sa kanya, nagalit siya ng sobra, basura. Bigla na lang may isang hindi kilalang tao na nakatayo sa likod na malamig na nagsabi, nagpapakilala ka ba ng sarili mo? Pagkatapos ay itinulak niya si Duyang sa lupa, tapos si Duyang ay inis na nagsabi. Sinasabi ng iba na marumi ka na hindi na pwedeng makipaglaban sa wrestling, at sakto na hindi ka makakatakas, totoo nga iyon, alam mo ba kung gaano ako nawala sa mukha pagkatapos kong magsuka sa arena? Ang bastos na trash na ito, ngayon ay gagamitin kita tulad ng aso, kaya pala yung taong naipit ni Duyang hanggang napilitan pang magsuka sa arena ang pumunta para hanapin si Duyang. Dahil sobra siyang nawala sa mukha, nanlaban siya ng palihim, gustong ipasok ang trash sa bibig ni Duyang, sinumang magpapadumi sa akin, papatayin kita ng buhay, walang exceptions. Sa ngayon, hindi lang niya sinaktan ang maruming bahagi ni Duyang kundi pati na rin siya mismo ang nadumihan, tiyak na hindi ito palalampasin ni Duyang. Agad niyang hinawakan ang mga kamay ni Duyang, tapos mabilis na niyakap ang tiyan gamit ang kanyang natatanging lakas. Sa puntong ito, tila sumabog ang galit ni Duyang, sumigaw siya, papatayin kita ng buhay,
lalo pang niyakap ni Duyang ang mga binti ni Duyang nang mahigpit sa katawan ni Duyang. Si Duyang ay nagingit-ngit sa sakit na dumudurog sa kanya. Ano kaya ang mangyayari? Buong katawan ni Duyang ay naging matigas na parang bakal. Ang mukha niya ay namumula tulad ng manok. Si Nammin na nagtago sa banyo ay natakot sa tanawin. Iniisip ni Nammin kung dapat ba siyang tumulong o hindi. Ano ang gagawin ko? Dapat ba akong tumulong sa kanya? Kung ganito lang, hindi magiging maayos si Duyang. Biglang namangha si Nammin, ang mga mata niya ay nagliwanag, dahil ang suntok na ito ay nagpabalik sa alaala ni Duyang noong bata pa siya, anak pa lang siya ng isang malupit na ama. Galit siya sa taong iyon, sa totoo na iyon, kahit hindi pa siya minsang yakap ng mahigpit ni Duyang para kamutin ang likod niya. Isang masakit na alaala ito, naisip ni Duyang at agad niyang hinawakan ng mahigpit ang dalawang pulso ng kalaban, at ang dalawang paa niya ay inilagay sa mga balikat ni Duyang at awin ko, dapat ba akong tumulong sa kanya? Kung ganito lang, hindi magiging maayos si Duyang. Biglang namangha si Nammin, ang mga mata niya ay nagliwanag, dahil ang suntok na ito ay nagpabalik sa alaala ni Duyang noong bata pa siya, anak pa lang siya ng isang malupit na ama. Galit siya sa taong iyon, sa totoo na iyon, kahit hindi pa siya minsang yakap ng mahigpit ni Duyang para kamutin ang likod niya. Isang masakit na alaala ito, naisip ni Duyang at agad niyang hinawakan ng mahigpit ang dalawang pulso ng kalaban, at ang dalawang paa niya ay inilagay sa mga balikat ni Duyang at hinila ng malakas. Nagbago ang sitwasyon ng 180 degrees, walang makapaghula sa galaw niya, ang mukha ng kalaban ay namula, buong katawan ay matigas na parang bakal. Sinabi pa ni Duyang, pero mas madali ang makipaglaban sa malamig na lupa kaysa dito. Haha, tumawa si Duyang ng bahagya. Tapos narinig ang mga tunog ng mga buto na pumipitik mula sa katawan ni Duyang. Habang hinihila niya ng malakas ay sinabi, sino kaya ang unang mabubutas, tiyan ko ba o buto mo? Agad na narinig ang mga buto sa katawan at mga buto sa mga kamay ng kalaban na nabasag dahil sa lakas ni Duyang, tunog na pumitik na parang nakakatuwa. Sino ang makakatulong sa kanya? Siya ay nasasaktan ng husto, umuubo ng dugo, hindi tumitigil ang luha at sipon. Si Duyang ay nanatiling malamig at walang balak tumigil. Pagkatapos ay nilapit niya ang kamay sa ulo ng kalaban at sinabi, sinasabi mo ba na gusto mong palampasin ko ito? Pasensya na, wala pa akong natutunang ganon. Sa tingin ko, dito mo malalaman ang tunay na lakas ni Duyang. Hey, sa parehong oras, ang mga tao sa tabi ay abala sa paglilinis at walang alam sa nakakatakot na nangyari. Nililinis nila ang bawat sulok ng lugar, habang si Nammin ay nasa loob ng banyo. Ang maruming tao ay pinasok ng isang bagay sa bibig. Ang totoo, siya ay nakatali ng mahigpit sa isang bagay na ipinasok sa bibig niya kaya hindi siya makasigaw. Buong katawan niya ay matigas na parang bakal, kaya niya lang umungol, of. Nakita ito ni Duyang at sinabi, hey, umupo ka lang at pipigilan mo ang bibig mo. Sa puntong ito, si Nammin na nagtago sa banyo ay dahan-dahang sumilip palabas. Lumapit siya at sinabi, Duyang, ang taong ito ay napakatigas ang ulo, parang hindi niya maintindihan ang salita. Siguro kulang ang lakas ng kanyang katawan, baka kailangan talaga. Narinig ito ni Duyang at napabuntong hininga, tapos inilapit niya ang kamay sa kanyang pantalon at sinabi, ayoko naman talaga, pero sa mga bagay na pwede nating gawin. Hindi na niya tinapos dahil natakot na ang kalaban. Siguro sobrang sakit nito, kaya inilabas ni Duyang ang kanyang ari at nilinisan ito sa bibig ng kalaban. Hindi ako mahilig magsalita ng marami, pero ang ginagawa ko ay sobra ang tindi. Haha, tumulong si Nammin, mahigpit niyang hinawakan ang katawan ng kalaban. Tapos nilapit ni Nammin ang tenga sa maruming tao at sinabing, halika, ito ang lemon juice, bihira ito, hindi basta-basta makukuha. Haha, hindi rin nagpahuli si Duyang. Sinabi, hindi ko alam ang lasa nito. Sa tabi, ang kalaban ay patuloy na kumikilos ng hindi mapigilan, patuloy ang mga tunog mula sa bibig niya. Kung gusto mong sabihin na talo na ako, sumuko na ako, patawarin mo na ako. Inalis ni Nammin ang bagay sa bibig niya at masayang sinabi, sa wakas ay nakikipag-usap na siya. Sinundan ito ni Duyang, sagutin mo ng maayos ngayon, sabihin mo sa akin lahat ng alam mo tungkol sa langit na dragon. Tinitigan niya ito ng matalim na parang gusto niyang lamunin ang kalaban. Unti-unting ipinaliwanag ng kalaban ang lahat ng alam niya, na ang totoo ay ginagawa sa pamamagitan ng pagtusok ng karayom sa ilalim ng balat, tapos direktang pinapasok ang tinta. Noong una ay may isang babaeng nagtatoo sa kanya, alam niyang takot siya sa dumi kaya pinayuhan siya, huwag kang mag-alala, malinis ito. Isang napakagandang babae na kaakit-akit, sinabi niya na gagawan niya siya ng magandang tatoo,
at ang tatoo ay simbolo ng langit na dragon. Habang tinatoo siya, sinabi ng babae, alam mo ba bakit tinatanggap ng isang malaking organisasyon ang isang mahina tulad mo? Ang dragon ay simbolo ng lakas at kapangyarihan. Ang bulaklak naman ay simbolo ng matinding buhay at pag-iral, pero kahit gaano man kaganda ang bulaklak, isang araw ay mamamatay din ito. Ang langit na dragon ay naghahanap ng isang buto na tuto. Isang napakagandang babae na kaakit-akit, sinabi niya na gagawan niya siya ng magandang tatoo, at ang tatoo ay simbolo ng langit na dragon. Habang tinatoo siya, sinabi ng babae, alam mo ba bakit tinatanggap ng isang malaking organisasyon ang isang mahina tulad mo? Ang dragon ay simbolo ng lakas at kapangyarihan. Ang bulaklak naman ay simbolo ng matinding buhay at pag-iral, pero kahit gaano man kaganda ang bulaklak, isang araw ay mamamatay din ito. Ang langit na dragon ay naghahanap ng isang buto na tutubo sa susunod na henerasyon. Ang mga mahihina at kabataan ay may potensyal na wala ang mga matatanda. Depende sa kapaligiran at karanasan nila, malaki ang kanilang paglago, kaya naghahanap kami ng talento ng maaga para alagaan at sanayin sila sa hardin ng organisasyon. Ang mga buto na lumalaki sa ganitong paraan ay mamumulaklak tulad ng mga bulaklak ng langit na dragon. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang sakit na parang tinutusok ng karayom ang katawan ko. Nang marinig ito, malakas na sinabi ng maruming tao, hanggang dito lang ang alam ko, isa lang akong mababang miyembro ng organisasyon, patawarin mo ako. Wala na akong ibang alam. Dito lang naisip ni Duyang, kaya pala ganun ang dahilan. Tinuruan siya ng organisasyon mula pagkabata gamit ang matinding pagsasanay para mabilis siyang umunlad kaysa sa iba. Si Duyang mismo ay isang potensyal na hindi pa natutuklasan, naisip niya ito at lalo pang nagalit si Duyang. Ang mukha ni Duyang ay labis na inis, at nang makita ni Nammin ang mukha niya na nagiging kakaibang nakakatakot, dahan-dahang tinanong, Duyang, ayos ka lang ba? Bigla na lang nagtanong ang maruming tao. Pero bakit mo tinatanong ang tungkol sa organisasyon? Gusto mo rin bang sumali sa langit na dragon? Nang marinig ito, galit na sumagot si Duyang, ano? Tumawa ang tao at sinabi, 7,179 code ay hamon sa langit na dragon, kaya pala iyon ang dahilan kung bakit pinipigilan mo ako. Kung ngayon ay pakitunguhan mo ako ng maayos, baka irekomenda kita sa langit na dragon, pero ang mga salitang ito ay si Han ay tila sobra na ang pag-aalangan. Nang marinig ito ni Duyang, tumayo siya at mumiti sa gilid ng kanyang mga labi, pagkatapos ay hindi nag-atubiling yakap ng mahigpit ang leg ni Han. Halos mamatay si Han sa pagkakahigpit, ngunit hindi pa rin niya maintindihan, pilit na nagbabakasakali na makapagsalita. Bakit? Pagkatapos huminto, sinabi ko na lahat. Nang marinig ito, namangha si Han at halos mawalan ng malay, sumigaw si Duyang, tumahimik ka na, at pagkatapos ng ilang sandali, mabilis silang nagbalik sa paglilinis. Sabi ni Duyang, ngayon ay maglinis na tayo. Habang naglilinis, mumurmur si Duyang, peste, ang dumi nito, paulit-ulit pa rin hindi malinis. Lumingon si Duyang sa kaliwa at kanan upang hanapin ang gamot. Agad naman dinala ni Namin ang gamot na hinahanap niya at inilagay sa harap niya, sabi ni Duyang, heto ang gamot mo. Nagulat si Duyang at sumagot, anong nangyari sa'yo? Medyo sobra ka na. Tumayo ka na. Sabi ni Namin. Salamat sa'yo. Dahil pinatay mo ang salbaheng iyon, ngayon ay mas maganda na ang pakiramdam ko. Sabi ni Duyang, hoy, hindi ko siya pinatay. At sa selda dati, naranasan mo ang torture gamit ang tubig mula sa West River. Hindi ako nagsisinungaling pero kadalasan, namamatay ang mga taong ganito ang tinatanggap na parusa. Buti na lang at nakaligtas ka. Ngumiti si Namin at sagot, kadalasan ang mga taong tinorture ng ganito ay nalulunod. Kaya nagkunwari akong ginamit ang sabon na tubig. Haha, kaya hindi lang ako nakaligtas, kundi nabubuhay pa rin ako hanggang ngayon. Hey, sa totoo lang nagsisinungaling ako dahil gusto kong lumipat ng selda kaya inayos ko na ito ng maaga. Naalala ko ang kabaliwan ng salbaheng iyon, natakot talaga ako. Dito naubos ang mga salita ni Duyang sa talino ng tao. Pagkatapos, sinabi ni Duyang, hindi mo naman kailangang pasalamatan ako dahil tinulungan mo akong hanapin ang totoo. Masayang sumagot si Namin, narinig ko dati na hinahanap mo ang totoo ng isang nakakatakot na organisasyon na tinatawag na Tianlong, bakit mo ito hinahanap? Hindi nag-atubiling sagutin ni Duyang, plano kong patayin sila. Nagulat si Namin at nagtanong, anong nangyari, Duyang? Bakit mo gustong patayin sila? Patuloy na sinabi ni Duyang, nahuli ko na ang 2 tao, pero hahanapin ko pa ang iba. Tumawa si Namin at sagot, aba, maraming may tatoo sa Juvenile Detention Center,
may pagkakatulad ba sila? Nag-isip sandali si Duyang at sumagot, ngayon naisip ko, pareho silang mga leader ng grupo. Totoo nga, ang dalawang taong natalo ni Duyang ay malalakas at mga leader ng iba't ibang grupo dito. Napaisip si Duyang at bulong, bibigyan. Nagmadaling sabi ni namin, hindi mo na kailangang gawin yon, sa susunod na linggo ay may pulong ng mga leader ng grupo, ito ay isang malaking pagtitipon. Lahat ng mga leader ay naroon. Hindi maintindihan ang ekspresyon ni Duyang, kaya nagulat si namin at sabi, ano? Huwag mong sabihin na hindi mo alam ito. Ikinuwento ni namin, bawat quarter, nagtitipon ang mga leader mula sa iba't ibang lugar upang palakasin ang kanilang ugnayan. Ito ay isang palusot lamang, sa totoo lang, pinag-uusapan nila ang mga susunod na plano sa loob ng bilangguan, kabilang ang mga iligal na gawain. Tinatawag itong sindikato ng krimen. Medyo nagduda si Duyang, tumahimik ka, niloloko mo ba ako? Sabi ni namin, sige, maniwala ka sa akin, kung pupunta ka roon, lahat ng mga leader ay naroon, mag-ingat ka, hindi mo pa nakakalimutan, di ba? Ang mga menor de edad na kriminal mula sa buong bansa ay nagtitipon dito, at may isang napakadelikadong tao, kaya huwag kang gagawa ng kalokohan na mapapansin nila, dahil iyon ay kamatayan. Isang linggo pagkatapos, sa Juvenile Detention Center, naganap ang pulong ng mga leader ng grupo. Isang puting buhok na lalaki ang nagsalita, natalo na si Park Do-won at ang salbaheng iyon, natalo na sila. Bukod dito, narinig ko na ang dahilan kung bakit sila naging ganito ay dahil sa isang tao na tinatawag na Duyang na walang gaanong kakayahan pero malakas ang loob. Isang iba pang lalaki na tila mas maayos ang ugali, na may tattoo ng Qianlong sa leg, sinabi, ganoon din ako, nakakaaliw siya. Isang iba pang lalaki ang sumagot, tumahimik ka, dapat siyang hampasin para matuto. Sumagot naman ang isa pang lalaki, hindi ko alam kung miyembro siya ng Qianlong o hindi. Sabi niya, kapatid, tigilan mo na, mahalaga ang kapayapaan. Sa sandaling iyon, dahan-dahang binuksan ang pinto sa likod nila. Pumasok si Duyang, kinuha ang isang kahoy malapit sa pinto at sinabi, akala ko mahirap kayong hanapin. Pagkatapos, pinilas niya ang kahoy at sinabi, wala akong pakialam sa mga ganito. Mabilis na pumasok si Duyang sa loob. Tinutukan ni Duyang ang kanyang target na nakaupo sa gitna. Nakita ng lahat ang eksenang ito at nagulat sila. Sino ba ang may lakas ng loob na gumawa ng ganitong kabaliwan? Isang lalaki ang nagtanong ng irita, ano nang ginagawa ng batang ito dito? Nagsimula na ba siyang mabaliw? Dito, hawak ni Duyang ang isang kahoy at nakaharap sa isang lalaki na tila pinakamalaki sa grupo. Galit na sinabi niya, ayusin ko kayong lahat. Balik tayo ilang minuto ang nakalipas. Sa training ground, abala ang lahat sa kanilang gawain. Mula sa gitna ng grupo, narinig ang mga hiyawan, laban lang, laban. Mas pagbutihin pa ang trabaho. Ito ay isang lugar kung saan nangyayari ang mga iligal na impormasyon at transaksyon. Ito ay isang lugar kung saan nangyayari ang mga iligal na impormasyon at transaksyon. Ito ay isang lugar kung saan nangyayari ang mga iligal na impormasyon at transaksyon. Ito ay isang lugar kung saan nangyayari ang mga iligal na impormasyon at transaksyon. Ito ay isang lugar kung saan nangyayari ang mga iligal na impormasyon at transaksyon. Ito ay isang lugar kung saan nangyayari ang mga iligal na impormasyon at transaksyon. ETLY kiray sene anay re new trong film fire yan. Yen ay na elen na yen kon yan dieneli. Taong hiniran ikwayan ka engine ene thea li est lanlay. Nexong makiel danting, yiel enway sila de Beijing and Dixon na. Matagal na siyang nagsalita at halos lumalabas ang bula sa bibig niya, pero ang nais niyang sabihin lang ay isang simpleng pagbati, na ikinagulat ni namin, hoy, iyon lang ba ang sasabihin mo? Sabi ni Makiom, mag-ingat ka at magkaroon ng magandang pagtitipon ngayong tagsibol. Pumutol si namin, hindi ka ba pwedeng magbigay ng mas taos-pusong pagbati? Sabi ni Makiom, sa totoo lang, lahat ng tao doon ay delikado, kapag nasangkot ka, mahirap kang makalabas. Kaya huwag kang gumawa ng kalokohan kahit ano pa ang mangyari. Bumalik sa kasalukuyan, nagaganap ang pulong ng mga leader ng grupo. Hindi natuwa ang lahat sa pagdating ni Duyang, at narinig ang isang galit na boses, ano nang sinasabi mo tungkol sa mga bata? Papatayin ko silang lahat, mga maruruming bata. Ang nagsalita ng mga ito ay si Duyang. Hawak niya ang isang kahoy na nakaturo sa isang leader ng grupo na nandoon. Ang bida ay nagalit at biglang sumugod, pagkatapos ay nagbanta na saktan ang iba ng walang paunang babala. Tinitigan siya ng mga tao sa paligid na may galit na tingin.
Nang tanungin, ano ba ang ginagawa mo, Duyang? Sagot niya ng seryoso, laban tayo. Sandali tumugon siya, hindi ayoko. Sa biglaang pagtanggi niya, napatingin ng galit ang bida. Ano ba ang sinabi mo? Sabi niya pa, ang mga lider ng departamento ay malayang gumamit ng dahas sa ilalim ng pangalan ng pagpapanatili ng kaayusan. Mukhang lahat ng ginagawa mo nitong mga nakaraang araw ay dahil sa batas na yon. Mukhang nakalimutan mo ang pinakamahalagang bahagi. Ang pagpatay mo sa 3 lider sa mga nakaraang labanan ay maaaring may makatwirang dahilan. Karaniwan itong tinatawag na makatwirang dahilan. Ibig kong sabihin, wala akong dahilan para hampasin ka. At ang paghampas sa iyo ay walang pakinabang sa akin. Wala rin akong makatwirang dahilan para tumugon. Ngunit kung patuloy kang magwawala at gagamit ng lakas ng walang pakundangan, at sisira sa kaayusan ng bilangguan na ito, hindi ka papayagang makalabas ng buhay ng ibang mga lider. Kaya gusto mo pa bang hampasin ako? Lalong lumalala ang tensyon at bigat ng hangin. Napapalibutan si Duyang ng mga lider. Sa puntong ito, naisip niya, kung tutuusin ng itim na ito, kung kikilos ako ng pabaya ngayon, magiging target ba ako ng ibang mga lider? Tama nga ang iniisip ko, kung gagawin kong kalaban ang lahat dito sa bilangguan, maliit ang tsansa na makalabas ako ng hindi nasasaktan. Huwag nang pag-usapan pa ang pagkuha ng kontrol sa lugar na ito. Sa madaling salita, ito ay isang mapanganib na pamamaraan. Ngunit ang pagsubok nito ay karapat-dapat gawin. Napabayaan ni Duyang ang kanyang pagbabantay at dahan-dahang tumayo. Pagkatapos ay lumapit siya ng malapit sa taong may hawak ng kutsilyo at bumulong sa kanyang tenga, natapos mo na ba ang kahihiyan mong palabas? Natapos mo na ba ang pagpapanggap sa sarili mong kahangalan? Mula pa noong simula, wala kang balak na saksakin ako, hindi ba? Sa kilos mo, parang may galit ka na sa Tianlong, pero hindi mo alam ang tunay mong posisyon, tama ba? Nakakalungkot talaga. At biglang naging kakaibang tahimik ang paligid. Kasabay noon, may isang kapitan na nagsalita, ngayon, sisimulan na natin ang pulong ng mga pinuno ng departamento. Una sa lahat, sa kasamaang palad, may ilang mga tao na wala rito. Si Kim Song-ho, pinuno ng departamento 65, si Park Jong-chae-on, pinuno ng departamento 7, at si Kang Ji-on, pinuno ng departamento 2. Lahat sila ay wala dahil sa mga sugat. Sa pag-iisip na ito, isang matabang lalaki ang napabulalas, Diyos ko, ang awa naman. Nakakaawa talaga. Mabuti na lang, mabuti na lang. Ang boses ng tagapagsalita ay patuloy na umalingaw-ngaw. Sinasabing si Duyang ang pinagmulan ng lahat ng mga insidente. Sa puntong ito, ang lahat ng pansin ay nakatuon sa kanya. Sinabi pa niya, siya ang bagong pinuno ng Departamento 36. Dito, nagkaroon ng kaguluhan sa kanilang usapan. Iyon ba ang totoo sa mga usap-usapan? Mukhang maganda ang itsura niya. Anong grupo kaya siya? Sinikap ni Duyang na manatiling kalmado habang pinagmamasdan at sinusuri ang sitwasyon sa paligid. Tila may mga 15 pinuno ng departamento dito. Sa nakaraang buwan, wala akong nakitang may tatoo ng Tianlong, pero may isang taong kahanga-hanga, grabe, gusto ko siyang hampasin ng todo. Pagkatapos ay may isang tao na nagsalita, Duyang, may gusto ka bang sabihin bilang bagong pinuno ng departamento? Matapos ang sandaling pag-iisip, sumagot si Duyang, ano ba ang malaking bagay sa pagiging pinuno ng departamento? Sa tanong na yon, napatingin ang lahat ng may pagkagulat. Karapat-dapat lang naman, dagdag pa ni Duyang. Isang kapitan ang mahigpit na kumunot. Kasabay noon, ang boses ng tagapagsalita ay patuloy na umalingaw-ngaw. Ngayon, lilipat tayo sa pangalawang paksa, ang pangunahing issue ngayong araw. Ang mga pinagkukunan ng kita na pinamamahalaan ng mga pinuno ng departamento sa bilangguan ay kilala rin bilang mga tindahan. Isang bahagi ng kita mula sa mga tindahang ito ay ibinibigay para sa mga gwardiya. Ngunit may isang tao na hindi nakapagbigay ng buong kontribusyon ngayong quarter, at iyon ay si Kim Song-ho, pinuno ng departamento ng Hilagang Distrito. Nang mabanggit ang kanyang pangalan, umiti si Kim Song-ho at sabi, naku, siguro may pagkakamali sa bahagi namin. Sisiguraduhin naming maipapasa ito bago matapos ang araw na ito. Ang tagapagsalita ng pulong ay nagpasalamat sa kumpirmasyon, at may isang tao pang nagsabi, sa pagkakataong ito, may kakaibang tsismis na kumakalat sa paligid. May kakaibang tsismis na kumakalat. Sinasabing lahat ng malalaking laro sa kasino ay puno ng pandaraya, kung saan ang tiwala at katarungan ay inaasahan ngunit kabaligtaran ang nangyayari. Paano mo ipapaliwanag ito? Lumapit ang taong iyon kay Park Do-won upang makipagtalo. Ngumiti si Park Do-won at ipinaliwanag, alam naman ng lahat kung ano ang mangyayari.
Hindi pinapayagan ang mga ganitong kalokohan dito. Wala akong dahilan para gumawa ng ganyan. Kung may pandaraya man sa kasino ko, huwag mag-atubiling putulin ang ulo ko. Pagkatapos ay nagpatuloy ang tagapangulo, susunod, tungkol sa pamamahagi ng gamot sa Zone 2, at marami pang ibang mahahalagang isyu ang tinalakay sa pulong. Sa labas, madilim na, at sa isang garahe ng sasakyan, may narinig na sigaw, pakiusap, huwag na, pakiusap, huminto na, may sapat na pay. Hindi pa rin sapat, kasunod nito ay isang malakas na sigaw, baliw na ako. Isang tao na tila madalas maglaro ng baraha ay tila nabaliw, hawak ang ulo sa sakit, panalo na naman ako. Huwag mo akong lokohin, sabi ng isa pa, naglaro ako ng lupa, hindi ako makapaniwala na nanalo ako gamit ang barahang ito, hihi. Sa totoo lang, ang hawak niyang baraha ay mga mababang baraha lamang, ngunit nanalo pa rin siya, nakakatuwa. Sa isang sulok, may narinig na sigaw, ayos lang yan, babawin ko sa susunod na laro. Kung ganito lang palagi, mawawala ang lahat ng pera mo, tawanan. Sa ibang bahagi, mas maingay, pahintulutan mo akong manalo, dagdagan mo ang chips. Ang kasino na ito ay nasa gitna ng isang sentrong pagsasanay sa pag-aayos ng sasakyan. Sa kabilang dako, si Ji-eun-ho, ang dealer ng kasino, ay nagsabi, ito ang unang beses mo dito. Mas simple ang mga laro dito kumpara sa mga karaniwang kasino. Iba-ibang laro sa bawat mesa, pero dahil ito ang unang beses mo, iminumungkahi kong maglaro ka ng dice. Masaya ito, tiwala ka sa akin. Biglang may malamig na boses na sumagot, talaga ba? Dapat ba akong subukan? Ang nagsalita ay si Duyang. Mukhang interesado siya sa lugar pagkatapos ng klase at nais subukan ito. Masigasig siyang nagsabi, dice pala ang laro. Pero kung palalawigin mo ang laro, ikaw ang matatalo. Sinabi mo na ako ang mawawalan kung susubukan kong saktan ka ng walang dahilan, tama ba? Pero paano kung ang kabaligtaran ang mangyari? Hindi ba sinabi mo na kung may pandaraya sa kasino mo, putulin mo ang ulo ko? Paano kung may makatuwirang dahilan ako? Haha, kahit patayin man kita o putulin ang ulo mo, kaya kong gawin ang gusto ko. Sa puntong ito, marahas na pinadyak ni Duyang ang lupa, nagpapakita ng matinding lakas, at tila nagniningning siya sa lugar. Nagulat ang dealer at nagsabi, ano nang ginagawa mo? Sumagot si Duyang, hindi mo ba nakikita? May magnet sa dice na yon. Lahat ng mga mandaraya dito ay mga kriminal na nasa ilalim ng mahigpit na pangangasiwa. Iyan ang alam ng mga tao sa labas. Si Gon Tranksedi, ang ika-26 na direktor ng bilangguan, nang siya ay pumalit, naging pugad ito ng krimen kung saan laganap ang mga iligal na gawain, at ang mga pangunahing kita ay pinamamahalaan ng mga preso na may posisyon sa pamumuno. Ang bilangguan ng Ethan Bin ay mahigpit na pinamamahalaan at binabantayan. Ito ang lahat ng alam ng mga tao sa labas. Si Kun Trankseli, ang ika-26 na direktor ng bilangguan, nang siya ay pumalit, naging pugad ito ng krimen kung saan ang mga iligal na gawain ay laganap. Sa loob ng bilangguan, ang mga pangunahing kita ay pinamamahalaan ng mga bilanggo na may mga posisyon ng pamumuno na tinatawag na mga tindahan. Bahagi ng kita mula sa mga ito ay ibinibigay sa mga gwardiya, ngunit ang mga bilanggo na may posisyon ay nakakatanggap ng mga benepisyo at kalayaan na hindi pangkaraniwan sa mga ordinaryong bilanggo. Walang makapaniwala na ang bilangguan ng Ethan Bin ay naging pugad ng isang gang kriminal at isa ito sa mga kasino. Dito nagtitipon ang mga manlalaro ng kasino. Sa puntong ito, may isang tao na sunod-sunod na natalo, galit na galit, namumula ang mukha niya. Sasabihin kong ang mukha ay namumula ng sobra-sobra, ang mga tao sa paligid ay lumalapit upang makinig, ano ba itong nangyayari na parang gulo na? Kaya pala may nangyayari sa kasino. Hindi pinansin ni Duyang ang paligid at patuloy na nagsalita ng may galit, sinabi ko na hindi ako lasing, nilusob mo ang buong restaurant gamit ang mga charms na yon, kaya ba nitong charms na ito na maglabas ng mga numero na gusto mo, tama ba? Ngunit si Han ay hindi man lang kumibo at nagtawanan bilang tugon, iyon ba? Mali ang hinala mo. Haha, ang butil na akala mo ay 500 ay ginagamit para balansihin ang timbang ng charms, iyon ang tinatawag na timbang ng charms. Dito, si Duyang ay nagulat at nagbulong, ano ba ito? Pagkatapos inilabas niya ang isang coin na kalahating pula at kalahating asul at sinabi, sige, ito na ang tunay na charms, gusto mo bang subukan ilapit ito? Medyo nag-atubili si Duyang ngunit inilabas niya ang coin para subukan, agad na hindi lamang hindi nahila ng charms ang coin kundi nahulog pa ito ng malayo. Patuloy si Han, ngayon ba naniniwala ka na?
Kung ang butil na iyon ay tunay na charms, hindi ito mahuhulog ng ganoon, tulad ng nakita mo, ito ang tunay na charms. Tama ba? Nangyari ito, ang mga tao sa paligid ay bumalik sa kanilang mga lugar, may mga bulungan ng pagkadismaya, grabe, talagang panloloko ito. Bakit bigla kang nagsalita ng walang kwentang bagay? Baka kasi O na ang tunay na charms, gusto mo bang subukan ilapit ito? Medyo nag-atubili si Duyang ngunit inilabas niya ang coin para subukan, agad na hindi lamang hindi nahila ng charms ang coin kundi nahulog pa ito ng malayo. Patuloy si Han, ngayon ba naniniwala ka na? Kung ang butil na iyon ay tunay na charms, hindi ito mahuhulog ng ganoon, tulad ng nakita mo, ito ang tunay na charms. Tama ba? Nangyari ito, ang mga tao sa paligid ay bumalik sa kanilang mga lugar, may mga bulungan ng pagkadismaya, grabe, talagang panloloko ito. Bakit bigla kang nagsalita ng walang kwentang bagay? Baka kasi wala siyang pera, hahaha, sabi ni Ji-eun-ho. Ngayon, dapat ba tayong maglaro muli ng isang beses pa? Tanong ni Ji-eun-ho. Si Duyang ay napilitang sumunod dahil wala na siyang magagawa. Kaya nagpatuloy si Duyang sa paglalaro, determinado siyang hanapin ang kahinaan nila, kahit na tila hindi siya masyadong tinatanggap dito. Si Park Do-won ay halatang inis, sandali lang ay tumawa si Ji-eun-ho ng malakas, haha, ang bilis naman. Ano ba ito? Akala ko pantay-pantay ang tsansa, sadyang malas lang ako. Kanina pa ba ako malas? Tanong niya sa sarili. Sa kabilang banda, si Ji-eun-ho ay nakangiting nangungutya, oh, kapatid, wala ka ng pera para tumaya, di ba? Si Duyang ay tumingin sa kanyang bulsa at totoo nga iyon. Sobra kang naglakas loob, sabi ni Ji-eun-ho. Sandali lang, ang mga charms ay isang piraso lang ng papel. Ano ba ang malupit dito, sabi ni Duyang. Narinig iyon ng tagapamahala ng laro at nagtawanan, pero kahit ganoon, unang beses na ganito ang performance ay kahanga-hanga. Biglang may isang tao na nagtapo ng papel sa ulo ni Duyang para pigilan siya, nakakainis talaga, mga manloloko ito. Ang nagdulot ng kaguluhan ay si Maki-om, na nagwawala upang pigilan ang mga plano ni Duyang. Mga asong ito, akala mo ako ay kaalyado ninyo. Sa sandaling iyon, may isang anino na dumaan ng mabilis. Ang puso ni Duyang ay biglang kumabog, huwag mong ibigay ang pera sa kanila, huwag mong ibigay ang pera sa kanila, isang matibay na kamay ang lumapit at pinigilan siya, masaya ka kapag nanalo ka, pero mukhang reklamo ka kapag natalo. Si Maki-om ay pinagsabihan at sinampal ng isang tao ng maraming beses. Sa kanyang galit, sumigaw siya, may ebidensya ka ba? Para patunayan ang sinasabi mo. Sagot niya na may pagdududa siya sa mga probabilidad. Nang ito, akala mo ako ay kaalyado ninyo. Sa sandaling iyon, may isang anino na dumaan ng mabilis. Ang puso ni Duyang ay biglang kumabog, huwag mong ibigay ang pera sa kanila, huwag mong ibigay ang pera sa kanila, isang matibay na kamay ang lumapit at pinigilan siya. Masaya ka kapag nanalo ka, pero mukhang reklamo ka kapag natalo. Si Maki-om ay pinagsabihan at sinampal ng isang tao ng maraming beses. Sa kanyang galit, sumigaw siya, may ebidensya ka ba? Para patunayan ang sinasabi mo. Sagot niya na may pagdududa siya sa mga probabilidad. Ibig mong sabihin, haka-haka lang ito. Wala pang malinaw na ebidensya pero nagmamadali kang magkonklusyon, magiging problema ito. Kung magpapatuloy ka, maaapektuhan ang ibang mga customer at kailangan naming gawin ito para sa kaligtasan. Ang mga salitang ito ay tila banta laban kay Duyang para pigilan ang kanilang mga aksyon nang walang matibay na ebidensya. Para pigilan ang kanilang mga aksyon nang walang matibay na ebidensya. Si Park Do-won ay ngumiti at nagsabi, pasensya na, kailangan naming gawin ito para sa kaligtasan. Sana maintindihan mo at patawarin kami. Sige na, mga tao, ipagpatuloy na natin ang laro. May isang tao sa likod ang nagsalita, maglaro tayo ng lupa, mukhang kumpiyansa sila, marami talagang gulo ngayon. Mga tanga at basura. Kung malungkot ka, maglaro ka na lang ng mas mahusay, haha. Si Duyang ay nawala sa salita at hindi na alam ang sasabihin. Pagkalipas ng ilang sandali, umuwi na si Duyang sa kanyang marangyang kwarto. Sa loob, tinanong siya ni Nam Min-ho, Duyang. Ano na ang nangyari sa kasino? Malungkot na sagot ni Duyang, nawala lahat ng pera ko. Hindi ko rin nahanap ang anumang ebidensya ng pandaraya. Biglang naging tahimik ang silid. Paano naman kayo? Tanong ni Duyang. Narinig ito ni Nam Min at Maki-om at sabay nilang hinanap sa kanilang mga bulsa ang isang bagay. Sabi ni Nam Min-ho, nahanap na namin ito. Ayon sa plano natin. Ang nahanap nila ay 2 baraha mula sa kasino. Duyang, mahusay ang ginawa mo. Dahil naakit ang atensyon ng lahat. Nakuha namin ito ng madali. Ang mga barahang ito ay mula sa ibang mesa. Kumusta?
Talagang matalino ang plano ko, di ba? Napakasama nito. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, nagsalita si Makiom. Kung may pandaraya talaga, baka may makita tayo sa mga barahang ito. Sumang-ayon si Duyang. Dapat nandito ito. At sabay-sabay nilang sinuri ang mga baraha. Kasabay nito, sa garang oto ay may mga sigaw ng sakit, sakit, ay. At mga tunog ng mabilis na pagsabog ng sasakyan, ay nasira na ako, nagkamali ako. Ngunit marahil ang mga paghingi ng tawad ay wala ng halaga. Ang gulong ng sasakyan ay umiikot sa itaas at dumaan sa harap niya, ang kanyang mukha ay mabilis na napunit. Ang kanyang mukha ay mabilis na napunit. Isang lalaki ang sumigaw sa isang batang lalaki. Ang kasino ay isang pugad ng panlilinlang. Kung ipapakalat mo ang mga walang kwentang tsismis, alam mo ba ang magiging resulta, gago ka? Ang lalaki ay patuloy na sumigaw sa sakit, sandali lang, sandali lang. Ngunit sa puntong ito, wala nang dapat hintayin pa. Ang katotohanan ay tinanggap niya ang matinding kaparusahan para sa kanyang mga kasalanan. Ang dugo ay dumaloy sa paligid at may isang tao na lumapit sa kanila. Isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw, patawad po. Ako ay humihingi ng tawad. Umalingaw-ngaw, patawad po. Ako ay humihingi ng tawad. Sabi ni Park Duwan, ano ang nangyari? Si Ji Eun-ho na nanginginig ay nagsabi, isang customer na nagngangalang Duyang sa mesa ko ang nagdulot ng kaguluhan. Habang nagsasalita siya, iniunat niya ang kanyang kamay sa harap, sumagot si Park Duwan, walang problema, hindi mo kasalanan yon. Kaya huwag masyadong mag-alala tungkol doon, ituon mo na lang ang atensyon mo sa utang ko. Nang sabihin niya ito, lumitaw sa mukha ni Park Duwan ang isang napakakatakot at kakaibang ekspresyon. Tumingin si Ji Eun-ho sa mukha niya at hindi makapagsalita naman. Nagpatuloy si Park Duwan, si Duyang ay may matinding galit laban kay Qianlong dahil sa isang dahilan. Hindi ko iniintindi kung magiging target ako niya. Pero magiging problema ito kung saktan niya ang utang. Kung may isa pang kaguluhan, papatayin ko siya ng walang awa. Kasabay nito, patuloy ang pagsusuri ni Duyang. Biglang nagsalita si Namin, nahanap ko na, nakita ko na, malinaw na malinaw. Nagulat si Makiom at sinabi, pagkatapos ng laro, hawak ni Namin ang baraha at may ngiting tagumpay, nasa dito ito. Sa likod ng barahang ito, may mga bilog na pantay ang sukat at isang bilog na kakaiba ang laki na halo-halo doon. Palatandaan ito, isang baraha na malalaman mo ang harap sa pamamagitan ng pagtingin sa likod. Napailing si Makiom, talagang niloko nila tayo. Sa wakas, nakahanap si Duyang ng makatwirang dahilan para harapin siya. Nakakatuwa ito. Kasabay nito, sa panig ni Garang Oto, si Park Duwan ay patuloy na nagmumura kung may isa pang kaguluhan. Puputulin ko ang ulo niya. Pero hindi ko alam kung sino ang puputulin ang ulo ng sino, huwag masyadong magdiwang ng maaga. Nakahanap na rin si Duyang ng makatwirang dahilan para harapin si Park Duwan, ayon sa mga sinabi niya noon. Ito ay simula pa lamang ng kanyang plano para puksain ang kalaban. Ilang araw pagkatapos noon, may narinig silang anunsyo mula sa bilangguan, 2,658 ginto sa loob, malaya ka na. Siguro naaalala nyo pa, isa siyang adik sa sugal sa bilangguan. Naglaro ng sobra hanggang nakalimutan na ang daan pauwi. Biglang nagulat siya nang makita ang isang estrangherong kumakaway sa kanya sa labas. Masayang sinabi niya, congrats sa pagpapalaya mo. Naguluhan si Dawsu at nagtanong, sino ka? Kilala ba tayo? Ngunit nakakatakot nang lumapit siya at niyakap si Dawsu ng malapit. Han, ito, Tofu, congrats sa paglaya. Na-enjoy mo ba ang buhay mo doon? Nagulat si Dawsu, na-enjoy. Ano ibig mong sabihin? Masayang sagot niya, o sige na, masaya ka naman sa pagsusugal, hindi ba? Si Dawsu, na-enjoy. Ano ibig mong sabihin? Masayang sagot niya, o sige na, masaya ka naman sa pagsusugal, hindi ba? Nagsimulang manginig si Dawsu at nang makita ang kanyang pagkabalisa, sinabi niya ng malapit. Grabe, tingnan mo siya. Gusto mo pa ring magkunwari na wala kang ginawa. Habang nagsasalita, ipinasok niya ang isang piraso ng puting tofu sa bibig ni Dawsu, ngayon, hindi ka na makakatakas. Biglang naalala ni Dawsu ang huling laro niya ng baraha, kung saan natalo siya ng todo at sobrang galit. Habang hindi niya alam ang gagawin, nagbigay si Park Duwan ng suhestyon, may isa pang paraan. Pahihiramin namin sa iyo ang pera, simple lang ang kondisyon, ipapautang mo ang iyong ari-arian bilang kolateral. At sa sandaling iyon, muling lumitaw ang papel sa harap ni Dawsu. Ang estranghero ay mayabang na sinabi, ganito ito, bata, ang kolateral na ari-arian mo ay ang kasunduan ng donasyon ng organo.
taas 174 sentimetro, timbang 64 kilo, hindi umiinom ng alak o naninigarilyo, at hindi pa nagkakasakit ng malubha. Isang malusog na bata talaga. Ang pinakamahalaga, ang iyong blood type ay O, matagal na kitang hinahanap, haha. Sa harap nila ay isang sasakyan na may 2 tao na nakasuot ng surgical na damit, handang umalis sa loob ng sasakyan. Hindi matanggap ng mga taga-suporta ni Duyang ang katotohanan ito at patuloy na sumisigaw, hindi pwede, sandali, may tumulong, iligtas kami. Ngunit naging walang pag-asa ang lahat nang magsara ang pinto ng sasakyan. Kaya ang tanga lang talaga ang natira. Ilang sandali pagkatapos, sa silid ng pagbisita sa bilanggo, naroon na siya at sinabi, lahat sila ay bata at puno ng enerhiya. Kaya naman ang kanilang mga organo ay napakabago.